Attack on Titan Season 4. Ngayong araw nga na to, i-recap natin ng mabilis yung tatlong nagdaan na season ng Attack on Titan. Para naman maganda yung panonood nyo ng Season 4 ng Attack on Titan. So first, saan mo nga ba pwedeng panoorin itong Season 4 ng Attack on Titan? So marami na nga sa atin ang nakakaalam na pwede itong mapanood sa Netflix. Pero paano kung wala kang Netflix? Bali pwede mo ngang mapanood itong Season 4 ng Attack on Titan sa animefrenzy.org. Yes guys, pwede nyo nga siyang mapanood dyan. In fact, hindi na nga to naglalabas ng maraming ads, kaya safe kang manood dito. Anyway, umpisahan natin itong topic natin sa opening ng Season 4 ng Attack on Titan. Marami nga sa inyo napanood na itong opening na to. Para sa akin hindi ito yung pinakamagandang opening, especially final season pa to. Hindi ko kasi gusto yung animation ng opening na to. Though maganda yung music guys pero para sa inyo ba, kung kayo ang tatanungin, maganda ba yung opening ng final season netong Attack on Titan? Bali comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba kung ano yung thoughts nyo dito. So ano bang mga dapat nyong malaman sa pag-uumpisa netong final season? Meron ngang 3 main protagonists dito. At ito nga sila Eren Yeager, Armin Alert at si Mikasa Ackerman. Though tatlo nga sila iba-iba naman yung mga goal nila kung bakit sila sumali ng Survey Corps. Si Eren nga sumali sa Survey Corps dahil sa pinatay yung nanay niya ng mismong Titan nung Season 1. Si Mikasa naman sumali dahil sa gusto niyang maprotektahan si Eren. At si Armin naman para magkaroon daw siya ng impact sa mundo, as well as para makita niya rin yung mundo sa labas ng mga pader. Though ayaw na ayaw nga ni Eren sa mga Titan nagbago nga yan simula nung i-reveal nung Season 1 na kaya niya palang mag-transform into Titan. Dahil nga sa kakayanan ni Eren na mag-transform into Titan, nagbunga yon ng takot para sa ibang miyembro ng Survey Corps. Until pinagdesisyonan nga ni Commander Pixis na gamitin yung kakayanan na to ni Eren para matakpan yung napakalaking butas sa pader gamit yung boulder. So nagtagumpay naman si Eren sa misyon niya. Pero pagtapos nga nun kinulong si Eren dahil nga sa kakayanan niyang maging Titan. Until dumating nga si Zachary Dalis para hatulan si Eren kung papatayin ba to o bubuhayin. Halos patay na nga ng mga Survey Corps itong si Eren. Buti na nga lang at pumagitna itong si Levi. At ipinakita sa lahat na kayang-kaya niya si Eren. At dito hinatol na nga ni Zachary Dalis na ilipat si Eren sa pamumuno ni Levi. Bali hindi nga lang ito yung naging pinaka-highlights nung Season 1. Dahil na-introduce din tayo kay Annie na isang panibagong Titan, which is yung female Titan. At sa huli alam naman nating natalo siya ni Eren. Sa Season 2 naman pinakilala tayo sa mga bagong karakter na kaya ring mag-transform into Titan or simply kaya nilang mag-shift into Titan. At ito nga sila Ymir na kayang mag-transform into Joe Titan, si Rainier na kayang maging Armored Titan, at si Bertolt na kaya namang mag-transform into Colossal Titan. Ang pinakatumatak nga para sa akin dito sa Season 2 yung time na makita ulit ni Eren yung Titan na kumain sa nanay niya. Sa time nga na to hindi makapag-transform si Eren into Titan. Pero dahil nga sa motivation ni Mikasa sa kanya na-unlock ni Eren yung kakayanan na utusan o kontrolin yung ibang Titans na malapit sa kanya. Or simply ito yung power of founding Titan. Kaya naman dahil dito yung kumain noon sa nanay ni Eren namatay na. At sa pagtatapos naman netong Season 2 pinakita sa ating lahat si Zeke Yeager, ang half-brother ng ating bida na si Eren. During naman sa Season 3, inalaman nila Eren yung patungkol sa buhay sa labas ng mga pader at sa iba pang parte ng mundo. Nalaman nga nilang lahat yan sa basement ng tatay ni Eren na si Grisha Yeager na matatagpuan sa dating bahay nila Eren. At speaking of bahay nila Eren, yung naging mission nga ng mga Survey Corps na pumunta sa Wall of Maria nag-cause ng maraming buhay, including yung pagpili ni Levi kung sino nga ba yung bubuhayin niya kila Erwin at Armin. Bali itong scene na to para sa akin ang pinakatumatak sa akin at talagang nakaka-touch dito sa Season 3. Dahil pipiliin nga ni Levi dito kung sino ba yung bubuhayin niya sa dalawa. At syempre sa huli alam naman nating lahat na si Armin yung nabuhay at naging Colossal Titan dahil sa kinain niya si Bertolt. Anyway, hindi makukumpleto itong Season 3 kung hindi natin malalaman yung history ng mga Titans. Paano nga ba nagkaroon ng mga Titans? Bali nung nakuha nga nila Eren yung libro na pagmamay-ari ni Grisha Yeager
dito nakasaad yung history ni Emir Fritz. 1,820 years ago nga daw nagkaroon ng contact si Emir Fritz sa Devil Earth. At simula nga daw noon na-obtain na ni Emir Fritz yung kapangyarihan para maging Titan. At nung time naman daw na namatay na si Emir Fritz, nahati yung kapangyarihan niya into 9 different Titans. At itong mga Titan nga daw na to ang bumuo ng Eldian Empire. At pagtapos nga daw nilang masakop ang Marley, sila na yung namuno sa buong kontinente na to. At doon na daw nagsimula ang takot para sa lahat. Sa huling episode naman ng Season 3, nakita nating lahat na nakapunta na rin ng ocean etong sila Eren. Lahat nga ng miyembro ng Survey Corps masasabi nating masaya sa oras na to. Pero sa part nga ni Eren hindi. Bakit? Dahil tinuro nga ni Eren yung kabilang dulo ng dagat at sinabing kung mapapatay daw nila ang lahat ng nandun, magiging malaya na daw ba sila? So ngayong final season nga ng Attack on Titan para sa inyo na mga manga readers at talagang sinusubaybayan yung mga chapters nitong season 4 para sa inyo. Saang parte ng manga kayo na sobrang excited nang makita sa anime? Bali yung sagot nyo comment nyo na lang sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So kung ako yung tatanungin, no doubt, yung War of Paradise arc ang excited na akong makita sa anime. Gustong gusto kong makita itong final form ni Eren sa anime syempre. Anyway, dyan na nga nagtatapos itong maikling topic natin. So kung saaling nagustuhan nyo tong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace!